O Lord, faithful God, grant, we pray, that we may give you thanks for your kindness towards our sisters Cecilia, Regina, Maria Vilaide, Teresa, and Graciela, who today are eager to renew the gift received from you. Strengthen them a spirit of perfect charity, so that each day they may more fervently serve your glory and the work of your salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all listen. The priests and elders were amazed as they observed the self-assurance of their tradition and realized that the speakers were uneducated men of no standing. Then they recognized these men as having been with Jesus. When they saw the man who had been standing there with them, they could think of nothing to say, so they ordered them out of the court while he held a consultation. What shall we do with these men? Everyone who lives in Jerusalem knows what a remarkable show of power took place through them. We cannot deny it. To spread is farther from spreading among the people. We must give them a stern warning not to mention that man's name to anyone again. So they called them back and made it clear that under no circumstances were they to speak the name of Jesus or to teach about him. Peter and John answered, "Judge for yourself whether it is right in God's sight for us to obey rather than God. Surely we cannot help speaking of what we have heard and seen." At that point, they were dismissed with further warnings. The court could find no way to punish them because of the people. All of them were praising God for what had happened.
The word of the Lord. Thanks be to God. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He who is in His great mercy gave us new birth, a word and the hope which flows its life from the resurrection of Jesus Christ from the dead. A word and irresistible inheritance, incapable of healing or refinement. This is kept in heaven for you who are guarded with God's power through faith. A word for salvation which stands ready to be revealed in the last days. There is cause for rejoicing here. You may for a time have to suffer the distress of many trials, but this so that your faith,
This is more gracious than the passing splendor of fire like gold, made by its genuineness, live to praise. Glory and honor when Jesus Christ appears. Although you have never seen him, you love him, and without seeing him, you now believe in him and rejoice with inexpressible joy, that's in glory, because you are achieving faith toward your salvation. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, Lord. Jesus rose from the dead early on the first day of the week. He first appeared to Mary Magdalene, out of whom he cast 7 demons. She went to announce the good news to his followers, who were now weeping and weeping. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they refused to believe it. Later on, as 2 of them were walking along on their way to the country, he was revealed to them, but he changed in appearance. These men retraced their steps and announced the good news to the others. But the others put no faith in them than Mary Magdalene. Finally, as they were faithful, Jesus was revealed to the 11. He went to ask for their disbelief and their stubbornness, since they had put no faith in those who had seen after he had been raised. Then he told them, "Go into the world and proclaim the good news to all creation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. So, good morning po sa lahat. I may not be speaking in English. In a way, we will have 2 foreigners with us. Your mother, Ila. Sino po siya? Okay, tapos si Father, isang Polish. SPD. So, pinafathers, pangalanan po lahat, pangalanan po lahat, kapatid ko sila si Father Doro. Paris please ng Mahal-Hay. Father Doro. Diocesan siya, diocesan. Si Father Jerry, CIC. Siya ay nasa Paksakan, naka-base. Ito yung Religious. Tapos si Brother, ito yung Franciscan. Joaquin. Brother Joaquin. Brother Joaquin. Ito naman, nagigalain na. Kapaglaw ka? Brother Josie. Sumasera, dating Paris Christian kayo. Ito naman, nakatin na, kaya sisin ko siya. Ito na po rin na si Father Abelcaz, kasamahan ko po sa aming congregation, Israel of Faith, ang aming spiritual director. Ito naman si Father Edman Emmanuel, isang Franciscan daw po siya sa part ng pinakatira. Ito naman si Father Peter, isang SDD na nag-aaral po sa UP. Nag-aaral po dyan, SDD. Polish. Ang last ay si Father Joseph Diaz, ang aming novice master ng Missionaries of Faith Congregation. At ang ating mga fathers and servers ay mga Franciscans. Ito, good morning po sa lahat mga fathers. At good morning po dito sa ating mga sisters, mga pillars ng Franciscan Sisters of the World. Kayo yung mga unang mga Filipino sisters ng inyong congregation. Kaya,
Silang nagtatag ng kanilang community dito sa Pilipinas. Silang pinalagaan gawa. Ano po, sa Sicily. Kapag mo? Sicily. Tapos, nagpagin sila, lumabi. Yung kanilang mga night group, mga nagrupo. Kaya, nandito sila. Nandito sa ating pag-iwang na minsan pasalamat ng 25 years na pagkatagal ng Panginoon sa kanila. Pagkatagal nila sa sansa. Ito yung nangyayari. Tsagaan lang. In a negative sense. Ano po? Tsagaan lang tayo. Sa context ng Biblia, tayo po ay nasa panahon ng apparitions of the risen Christ to His disciples to strengthen their faith. In fact, salaskin po natin, palagay natin na pinagalitan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na hindi nagwala sa ibinalita ni Magdalena at iba pang mga disciples kung kanino pinagkakitaan ng Panginoon ang kanyang muling pagkabuhay. Sa context naman po ng college education natin sa Tukulan, pinagkakaguluhan naman ulit itong sino ba may kaon ng tuwing-tuwento? Sila polis ba o sino ba? Sino ba mangyayari sa kanila? Ano na mangyayari dito? Sa mundo naman ng showbiz, parang puro sirena na pinag-usapan. Mga sirena. Diba? Mga dirty. Ang pinag-usapan. And lastly, sa mundo ng simbahan, ang napipinto na pinaghahandaan na canonization ng ating dalawang great popes. Si John III, ang father ng Vatican II, at Pope John Paul II. Yung mga dakilang Santo Papa, na magiging na magiging aksahanay ng mga saints ng ating simbahan. At pinagkakaguluhan ngayon, ang kanilang mga ginamit na kutara, na bidor, na baso, na ulan, na hindi hinugasan, at ang dinadaba kung saan kalagay na tinatawag natin mga first class relics. Ito ngayon ang kaakalan. Ito ngayon ang pinagkakabalahan. Sa oras nito, ito natin mga sisters, sila sister Cecilia, Regina, Pangatlo, Adelaide, tapos si Teresa, tapos si Graciela. Ang pangalan niyo ba? Ano ba yun? So, nito sila ay purong-puro ng kagalakan, full of happiness and joy because of the success na sila ay bigayaan na makarating sa pagdiriwang ng kanilang 25th anniversary ng kanilang profession, religious profession. And truly, that is a success. Not just because of their own efforts, but because of God's grace. Sinabi nila, yun sa reaction. It is through God's grace na nakakarating tayo sa punto na ating pinagpapasalamat sa buhay ng mga. Pero, may halong kalungkutan itong kanilang pagdiriwang sa kadahilanan na kapag nandito para paunahan ang pagdiriwang ng Thanksgiving nila, ay ang obispo, ang ginagalan at ginamang natin yung obispo, si Bishop Ben. Sa kasagampalan, alam niyo sila kung nasaan si Bishop Ben. Nasaan po? San Pedro? San Pedro. Tapos po ng bagyo. Yata. Kaya busy natin obispo. Ano po? Huwag ko lang kung bakit, hindi naman si Captain dyan, as Spanish Chris, Pero dahil nga sa posisyon, yung na nangyayari, may yung politika ng konti yata eh. Hindi naman. I have to admit that it is really the position that brought me here. Sa kailangan po, ito po yung lingkod, ang inilit po na pinpoint ko ni Bishop Ben na maging biker para sa mga biker niya, para sa mga religious. Hindi man po karapat dapat, ay nandito na ito eh. Pakatawanan natin. Ano po? So,
over and above, tayo ay magpasalamat dahil ang Panginoon mismo, it is God who make ways and means to come to this point na magkaroon tayo ng pagdiriwang na banal na isa, full of joy, bilang pagsalamat. It is always God. Ganun din pa nangyari sa mga magbasa na ating pinahayag. In the first reading, the disciples were also performing through God's grace the power of the resurrected Christ. Nakakapag-perform sila ng mga himala. Na kahit sinong nakasaksi o tumanggi ito, ay walang kakayahan. Diba? The evil powers can overcome God's power. Dahil Christ is risen. At ang bunga na kanyang muling pagkapunay ay pinakinabangan. And we are in fact in this period abundant graces na pinagkakalob sa atin. Kaya, sabayan natin sila mga sila sisters sa kanilang pagkakasalamat. Okay? Pero, pasensyahan mo po ha. Ako talaga yung parang hindi ako ang tawag dito hindi na maliit. I'm not worthy of this celebration na may po sa kapatid nyo magsalita ng maraming pagmamahal sa inyo sa okasyon na ito. But, sinasabi natin, he is the one who chooses. Yan mo ba? I-share ko po sa inyo kung bakit ako nagkada sa posisyon na ito. Noong panahon po na maglipatan ng mga SBB, the Bosco Fathers, si Father Rolo po, Alcacid, ang teacher noon, mga religious. Magkakaroon sila ng reshuffle sa isip niya, yung sarili pa sa ibang diocese. So, sa maling pagkakakala, siya ay nagbigay ng kanyang resignation letter sa bishop ng disposition ng mga pagkakakula-religious. Yan ang una, dahilan. Ang alawang dahilan, kung bakit ako ilagay sa gusto nito, nung kami po ay magkaroon ng assembly last year ng mga religious sa buong diocese, dalawang congregation lang ng lalaki ang tumalo. At tapos, ilang mga madre. So, kami lang ako yung Father Abela doon sa Missionaries of Faith Fathers at ang pangalawa yung mga old. Ilang mga tatlo-apat at mga old. At wala na ba? Ngayon, sa pagkakala ni Bishop, kaunti-kaunti lang ang na-religious dito sa diocese. Kaya right away, kailangan ng pumili kung ako yung isa, Father, ikaw na. Ikaw na dito. Ikaw na magkakaroon sa posisyon nito. Kaya ko na ipalis na doon kasi may isa pa ako. Hindi naman ko yung dahilan. Hindi siya. Ganun po nangyari. Dalawang maling pag-aakala. Kaya ako ay nakapunta dito sa posisyon nito. Kaya ako ay humihingi ng pamangkin kung naman ang masakyan ninyo, ang mga narinig mo sa akin dito sa okasyon na ito. But anyway, at the end of the day, I always believe that the Holy Spirit acts in many ways of precision. Dilo ba? Siya pa yung tumatawag at humihiran ang kanyang pinamarapat. Pwede ko ba? Okay. So, sa okasyon na ito, una, tayo pasalamat. Pangalawa, patuloy ang ating paglilingkod. It is through the apostolates that the sisters in this area ay nakakakuha ng nakatanggap ng pag-ayuda, pag-angkin, pagtulong, pag-isama. Okay? Now, sisters, Sister Cecilia, Sister Teresa, Sister Regina, Sister Adelaide, at Sister Graciela. May ilan na kayo bahagi na po. Tatlong bagay ang bumubuo sa ating buhay bilang mga religious, mga pinili doon sa perfect presence. Tatlong bagay. Una, God's call. Okay? Tayo lahat ay tinawag ko ang mission. First time. Pangalawa, siyempre ang ating response to God's call. At ang palatong bahagi ay praise
yung lugar. Lugar entails the community, the environment, the people. Okay? At ang gagawin bahagi ito ng ating buhay ay yung people through tight and deep communication. Okay? At tayo ay sumasalamin sa loving communication of the Holy Trinity. Doon tayo sumasalamin sa kanilang ugnayan. Communication. Communication ng Diyos na siyang tumawag sa atin ay laging nandyan at kanyang pinaparinig, not only the sacraments that we celebrate every day, especially in all Mass. Okay? And our response to our prayers, yan, lagi tayong nakikinig sa kanyang mga sinasabi sa atin in our prayers, in our reflections, in our silence, in our doings. In our doings, we communicate with the place. Yung lugar na ito na napakaganda, napakakomportable po sa inyo. Talagang summer eh, talagang nakakuha. Talagang mainit eh. Diba? Hindi ba din yan? Ano po, pag kakain na tayo, tapos nanginit, wala na. Hindi na tayo namit. Diba po? So, continuous communication to one another. God, me, and the place with me. Bakit po binamit po ang place? Sa kailangan na kailangan natin ng lugar. At dito tayo tinawag ng Diyos. Dito tayo tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya at tumungkol sa Kanyang tawag. Dito ka. Kung hindi niyo po pinangalagaan at iingatan ng inyong lugar na pinalalagyan, ay hindi ko naging maganda ang inyong sentimento. Hindi kayo makakatugog sa Kanyang tawag na maglingkod. Dito ba? At hindi kayo makakaroon ng lakas ng mga bida. Dahil ang lugar ay hindi accommodating, hindi welcoming. But because of your concern to the place where God has called you, ang lugar na inyong pinalalagyan ay nagiging accommodating and welcoming to the people whom you have to serve. So these three things must go always all together. Yung communication sa Diyos, ang Diyos lagi sa atin na communicate, at tayo sa Kanya, at tayo sa ating lugar, at ang lugar ay laging nanawakan ng ating atensyon. And I mean, place that not only mean respected but really respected but also the people to join us in our journey in fulfilling the mission of Christ to us. Diba? Kung hindi mo kayo napagigtaan ng mga bagay-bagay na kapaki-pakinabang sa kanilang buhay spiritual, dito lang ka mag-journey. Magkakaroon sila ng dahilan para nagihan ang invitation. But because what happened is the other way around, all the people who have invited are all come. Baka yung mga dalawang plastic. Para mamaya, pag ginaka, ang mga makasita. Katulad ka gabi, dito sa aming bahay, alas 10 yata ng gabi, meron yata ng kainan doon sa bayan, eh may kumatok sa bahay. Ganito po ba ang bahay ni Father Joel? Sabi ng sila sa opo. Eh, may lang isang kalyasang pagkain, ng tunang, alubo, dami. Hindi siya pa ito eh. So, yung communication, relationship, ay kailangan. Diba ba? So, yun po ang nangyayari. And besides all these things, tayo po yung magpasalamat. Dahil bukas po pala ay Divine Mercy Sunday. Diba ba? So, ang okasyon na ito ay puno-puno ng biyaya ng Diyos. Punong-puno ng kumahal ng Diyos ang okasyon na ito. Nataon sa kumbaga pag-aabang, hihilya ng conversation, at the same time, Divine Mercy Sunday. So, what we have done in the past, all these years, sa inyo po si Sir, 25 years ng inyong magiging mga madre, all that happened in your life in 25 years are all in your memory. And everything that we have in our memory now, we have no power over it because all these things are all in the hands of God. Hindi natin kayang balikan yung nakalipas na nangyari na yun. So, ako, masabi ko na, ang ating nakalipas ay nasa kamay ng Diyos. Napilit maraming kumuha ng masamang espiritu para ito sa akin. Okay? The conflict with God.
So, dahil tayo ang tayo tinawag na mag-isa sa pagdiriwang, ng pasalamat na ito ng ating mga madre sa kanila na 25th anniversary ng religious profession, kami ay magsaya, magpasalamat. Dahil after this, God will continue to sustain us in His grace. Dahil hindi niya nais na ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinawag ay mapaiwara, malaig ng kahinaan, ng puso,